Bagong Access 125 ng Suzuki inilabas na po dito sa Rovali, Bacoor. Isang classic scooter na tiyak na sasagupa sa nagtatagisan ngayong Giorno at Patio. Sa tingin mo, uubra pa ba kaya itong Access 125 na ito? Timeless at walang kagaya, isang scooter na klasiko na sigurado kong may mga kakaibang features kang makikita dito na wala sa iba. Alamin muna natin yan bago natin pagsalpukin ng mga motor na ito at ano bang meron, bakit kukuha ngayong 2025 ng isang classic scooter na bago sa muka pero matagal nang nagawa. Dinisenyo ng mga Indiano gamit ang makina ng Suzuki. Alamin natin, isa-isahin natin to. Boss Motovlog. Ang Suzuki Access 125 ay unang ipinakilala at ang unang version ay 2007 sa India. Ang subsidiary ng Suzuki sa India ay nagpalabas ng napakagandang scooter. Ito ay premium scooter na may 125cc engine. Ito po ay in-improve at in-enhance noong 2016, ang second generation nito. Nagkaroon ng medyo refresh or updates pagdating sa kanyang features at styling para naman sa mga kakompetitor nito ay hindi mapag-iwanan. Gayon din sa disenyo at mas pinagaan para mas maging competitive. Ang kanyang bodyworks ay mas pinaganda. 2019 naman ay nagkaroon muli ng pagbabago. Ipinasok ang fuel injection system sa makina at para mas mapaganda ang takbo at gayon din ginawang LED na ang kanyang mga ilaw at isabay mo pa yung kanyang pillar cap sa likod na at hindi mo na kailangan susian ang iyong compartment para mabuksan. Doon na lang mismo sa susian mabubuksan mo na ang iyong tangke. Napaka-komportable. 2023 nag-celebrate ng ika-5 milyon na kabuuang benta ng Suzuki Access sa India. Halos ganun din ang 2024 isinelebrate ang ika-6 na milyon na pagbebenta o paggawa ng Access 125 sa India at nagkaroon ng minor update from analog to digital instrument cluster na at nagkaroon ng eco assist picture ang motor na ito. At ngayon nga 2025 isang significant redesign at bagong technology ang ipinakilala o ipinakita ng Suzuki sa Bharat Mobility Expo. Ipinakilala dito ang bagong version at new redesign model ng Suzuki Access. Isang 125cc engine na OBD2 compliant sa bansang India at ito po ay may bagong bodywork features at shape, kumbaga mas sharper, at ang kanyang headlight ay nagkaroon ng pagbabago hanggang sa kanyang taillight section. Meron ding Bluetooth connectivity na kung tawagin ay Ride Connect. Pwede kang makatanggap ng SMS, pwede kang gumamit ng navigation,
May practical features kagaya ng under seat compartment storage na mas pinalaki. USB socket na kung saan pwede kang mag-connect ng cellphone mo para hindi ka malobat kahit mapalayo ang biyahe. Ay komportable. Kung sa India may Bluetooth connectivity na, dito sa atin naka-analog type pa. Kumbaga ito yung version na standard. Hindi ko lang alam kung yung isang kulay nito meron lang siyang Bluetooth connectivity. Balita ko marami pa daw kulay na ilalabas to. Ito lang yung nakita ko dito sa Rofali Bacoor. Halos kapatid na to ng Bergman. Kumbaga sa unahang gulong D12, sa likod naman DGs. So sabi ng iba para daw nakalubog. So mind setting lang yan. Kung feeling mo nakalubog ka, so iba hindi ka target market nito. Pero kung tingin mo nakaangat ka naman kahit hindi pantay ang gulong, well, pasok ka dito. Bagong design at forma nito, tiyak na kaguguluhan na naman to pag nakita sa kalsada. Bagong mukha ito. Matagal na sa India pero sa Pilipinas, bagong silang pa lang. Kumbaga fresh. Itong Access 125 ay isang classic scooter na version ng Bergman. Same engine lang po ito kagaya ng Avenis. Kaya pagdating sa pyesa, lalo na sa internal parts, ay wala kang po problemahin. Parehas lang po yan ng 125cc. Air-cooled ang cooling system. 2 valves, single cylinder na may classic look na datingan. Isa itong scooter kaya hindi ka lang kailangan magpiga-piga pa. Meron ding gulay board, napaka-komportable. At napansin ko, singlapad lang din siya ng Bergman Street, ano? Kaya marami kang malalagay dito. May napakaganda at very premium na Axis 3D emblem sa magkabilang gilid. Napakaganda niya tingnan. Kumbaga, napaka-premium ng kanyang datingan talaga at parang mamahali na scooter na classic. Naka-disc brake po sa harapan to. Ang gulong niya ay D12 tubeless. Sa likod naman, naka-drum brake. Tubeless na rin po yan at DGs naman po ang sukat ng gulong. Classic style na tambucho at ang maganda rito hindi inaalis yung kickstarter. Malagang bagay yan lalo na pagka palobat na yung baterya mo. Kailangan mong paandarin yung motor, ayos yan. At naka-single shock naman po sa likod. Meron din tong side stand switch. So kinalikot ko lang, sinigurado ko kung meron ba. So meron ditong parang aparato na kung saan pagka inangat mo ang iyong side stand. So tutulak yon. So indication na mamamatay na yung makina. So ganyan-ganyan din yung mga ibang ka-competitor sa market. For safety din yan mga bossing. Ito yung panggilid niya, yung pan, indikasyon na air-cooled ang kanyang cooling system. Merong side reflectors, magkabiling gilid dyan, kahit umaga, gabi, ayos na ayos. May mga pockets din, mga bossing. So, ayos na ayos, so ang ganda ng ano niya, side pocket. Saka yung kulay nitong ano niya, dibdib, maganda. Meron ding utility hook dito sa may ilalim ng upuan nyo. Ganon din sa harap, meron yan. So, dalawa po yan, no, na utility hook. Pwede kang magsabit ng pinamili mong ulam, bigas, kung ano-ano man. Napaka-useful niyan. So, sakto lang din yung lalim nito. Tamang-tama maglagay ng barya dyan o kaya inumin. So, bottled water. So, dalawa po yan mga bossing sa magkabilang gilid. Meron pa rin yung traditional na susi at integrated na po dyan ng seat opener pati yung bukasan ng tangke sa likod. So, meron tong 5.2 liters ang tank capacity nito. At yung tangke niya, no, para siyang tinira sa puwet pagka pinapagasan mo na siya. Di ikot na yan, no, parang sa mga sasakyan na talaga. Hindi mo na kailangan bumaba pa o magtanggal ng susi mo sa iyong susian. Kailangan mo na lang pindot-pindutin yan. Dako naman tayo sa mga buttons. Napaka-basic lang naman ng mga buttons sa kaliwa. Ayan, high and low beam. Tapos left and right signal light, busina. Yan lang naman po yung makikita mo dyan. So, madaling makahanap ng ganyang pyesa. Kahit sa Honda, meron yan yung ganyang switches. Meron ding park brake lock to na kung saan pag elevated yung paparkingan mo, pwede mong i-brake para hindi dumaustos o gumalaw yung motor mo. Kumbaga, stable pa rin siya. Sa kanang buttons, ayan, ang ignition. At pwede mong patayin yung hazard. Ayan, may hazard light. Kill switch button and ignition. No, magkasama na siya dyan sa kulay red na yan. At alam ko, ang pinaka side mirror nito classic style din na kulay silver. So hindi lang naikabit dito. Siguro sa ibang video pagka nakakita pa tayo ng mga iba pang kulay nito. At para naman sa presyo nito na Access 125, itong standard version nagkakahalaga ng 83,900 to. Pero meron siyang tinatawag na isa, yung version na
93,900 naman yun po yung may Bluetooth connection. Kumbaga, Road Connect version. So, mas mahal ng konti yon. At yung panel nun, ibang-iba na rin kesa dito sa, nakita nyo naman yung panel nito, di ba? Ano pa siya, analog type. Pero yung isang version, ang panel nun parang sa ano na rin, Bergman EX. Ang mga ka-competitor na ito sa market, kagaya ng Giorno, ayan, classic style, 105,000. Ito, kung bibilin mo, 83,900, laking diferensya din, ano? Pero yun naman po kasi is 4 bulbs na yon. So maraming mga differences yan sa presyo, pati yung sa features. Kung sa Fazio mo naman ihahambing to ng Yamaha na nagkakahalaga ng kulang-kulang 100,000 na rin, no mga boss? Mas mura pa rin to, na 83,000. Kung kukunin mo yung standard lang, pasok ka na dito. Tapos yung pyesa, kagaya rin ng Bergman. So hindi ka na mahihirapan. So mismo sa Suzuki ka lang kukuha ng pyesa niyan. Kasi sa labas mahirap pa to bago pa lang kasi. So syempre kung gusto mo yung classic scooter na may good vibes at kakaiba sa kalsada bago sa panlasa ng Pinoy. At tingnan mo naman yung tangkihan. Diba? Turning points na to para sa'yo. Kumbaga, gusto mo ng distinct look, wala pong masyadong kagaya. Kasi nung lumabas yung Giorno, halos ang dami naglabasan din no? Daming kumuha. Tingin ko makakukuha rin ito yung mga mahilig sa Bergman. No? Tingin ko lang. Sana 125 na para mabilis.